Iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Erin, 23 years old, at isa sa marami ninyong tambalanista dito sa bayan ng Dagupan. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang nakakainis kong pinagdaanan lately. Gusto ko din po sanang hingin ang opinyon ninyo kung tama ba ang naging desisyon ko. Simula't simula pa, pangarap ko na pong maging isang guro. Mahirap lang kasi kami at ayoko nang danasin ang kakapusang naranasan ko habang lumalaki. Tingin ko kasi, kapag nakapagtapos ako ng edukasyon, hindi ako mahihirapang humanap ng trabaho. Siguradong may sweldo. Dahil may sweldo, hindi nakakalam ang sikmura ng pamilya ko. Nagsikap ang mga magulang ko para mapagtapos ako ng kolehiyo. Hindi sila namili ng trabaho. Kahit anong pwedeng pagkakitaan, pinasok nila. Nagbilad sa ilalim ng init ng araw, nagkasugat-sugat ang mga kamay at paa, at nagpuyat kapalit ng kakarampot na sahod. Dahil sa pagsisikap nila at sa tulong ng mga kaibigan at kamag-anak, nagtapos ako bilang guro. Hindi ako nag-aksaya ng panahon at kumuha agad ng licensure exam. At sa awa ng Diyos, ipinasa ko naman. Gaya ng inaasahan ko, mabilis ako nakahanap ng trabaho. Pinili kong magtrabaho sa pampublikong paaralan dahil mas mataas ang sweldo at mas maayos ang benepisyo. Kamakailan lang, natanggap ko ang una kong sweldo. Doon nagsimula ang problema ko. Tradisyon kasi sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko na manlibre kapag nakuha ang unang sahod. Kaya naman ilang linggo pa bago ang araw ng sweldo, sinabihan na ako ng mga co-teachers ko na excited na sila sa libre ko. Ang dami nilang suggestions. Sugpo, alimango, barbecue, kare-kare, samahan daw ng ice cream at cake. Pwede naman din na magpa-deliver na lang sa fast food o kaya restaurant. Sinabi ko sa kanila na pwede naman ako manlibre pero simpleng merienda lang. Pwede ako magpaluto sa nanay ng pansit at magpagawa ng puto. O di kaya, spaghetti at sandwich. Hanggang doon lang ang kaya ko kasi ang dami naming utang na kailangang bayaran. Hindi ko na sinabi sa kanila pero gusto ko din sana kasing ilibre yung pamilya ko. Mga piling kamag-anak at konting kaibigan na tumulong sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. Kinain naman nila yung pansit at putong nilibre ko pero mula noon, matabang na ang pakikitungo nila sa akin. Hindi naman ako apektado pero gusto ko lang pong malaman sana kung may mali sa naging desisyon ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Erin. Hi, Erin. Walang mali sa naging desisyon mo. Mali ka ng school na pinasukan. Umalis ka na dyan.
Nakakainis at nakakalurke yung mga kasama mo dyan sa trabaho na porke hindi mo na-achieve yung sugpo, alimango, kare-kare at kung ano mang gusto nilang ipa-deliver, biglang antabang na ng kanilang pakikitungo sa inyo. Hindi ikaw may problema, sila ang may problema. Diba? Huwag silang paladesisyon sa pera mo, diba? Kaya kung tinatanong mo sa amin kung tama ang ginawa mo, oo, tama. Walang pwedeng mag-decide kung paano mo gustong gastusin yung pera mo. In the same way, na kung halimbawa gusto mong gastusin yung pera mo, unang sahod mo para sa mga pagpapadami ng nunal, diba? Wala silang pake. Kasi pera mo yan, pinaghirapan mo yan. Wala naman sa rules and regulations, mission, vision, and values of the school na kailangan manlibre at yung ililibre kailangan idikta. Diba? Actually, hindi mo naman kailangan manlibre. Sa totoo lang, hindi siya requirement. Ano yan? Lambing, oo, gets natin. Tradisyon, oo, gets natin, diba? Pero, hindi siya requirement. Yes. Pero, hindi mo naman binasag yung tradisyon. Ginawa mo pa rin, diba? Teka lang, baka naman isang puto lang kasi ito. Ilan naman, kayo sa department na yan? 62 sila, partner. Halimbawa, math department, for example. Sige, ilan ang nasa math department? Let's say mga 12. Yan, diba? Tapos isang puto lang, diba? Kahit ako hindi lang basta tatabang ang ano ko sa'yo, pakikitungo sa'yo, diba? Depende anong klaseng puto. Baka naman yung alam mong halumanis na yung putong pinakain mo. Ano yung halumanis? Yung maasim-asim na. Yun na nga, diba? Paasim na. Papanis na. Correct, ganun din sa pansit. Baka naman niluto mo siya 2 days before. Correct. Baka ganun, para lang maintindihan namin kung bakit ganun na lang yung reaction nila na matabang, or di naman kaya baka feeling mo lang yun. Yes, kasi hindi mo na-achieve, I mean, as much as you'd like to please them, hindi mo nagawa. So ngayon, nag-overthink ka, feeling mo hindi ka masyadong pinapansin, feeling mo matabang pakikitungo sa inyo. Kung nasa math department ka, girl, busy lahat ng mga tao dyan nagko-compute, di ba? Kung nasa science department ka, lahat sila busy nag-iisip ng mga scientific explanation, 'di ba? Kung nasa computer subject ka, 'di ba? Lahat sila busy. Correct. Totoo, 'di ba? Hindi matabang ang pakikitungo nila sa inyo, baka nag-overthink ka lang. Kasi baka you want to please them. Of course, this is your first job. Gusto mo everybody likes you there, 'di ba? Yung mga ganyan, 'di ba? Kaya lang hindi mo na-achieve. Kaya may ganyan kang thinking, ay, hindi ko na-achieve. So siguro matabang na yung pakikitungo nila sa akin, ganon. Baka naman kasi talagang sadyang hindi sila 'di ba may mga taong gano'n na papansin ka lang kapag ka manlilibre ka. Di ba yung mga ganon, may mga makikisaw-saw lang kasi alam nilang makakalibre sila ng pagkain. Pero sa tunay na buhay, sa regular na operasyon ng trabaho, hindi nila kailangan makitungo sa'yo. Correct. Hindi ka nila kailangan maging kasama. Di ba? So hindi nila kailangan maging friendly-friendly sa'yo. Kaya may feeling ka na matabang. Di ba? Kasi hindi ka nila masyadong friendly-friendly. Kung ibang department yan, wala naman silang pakialam sa'yo. Mga makikikain lang sana yan. Kaya nakikisaw-saw. Kasi kung nakisaw-saw sila, sige na, ganyan, di ba? Hindi syempre gagalingan nila para may kare-kare. Kaso kahit ginalingan nila, di ba, walang kare-kare, tapos ibang department pa sila, wala naman talagang rason para makitungo sa'yo at maging ka-close mo. Totoo yun. Ako, yun din yung impression ko. Siguro nag-overthink ka lang sa ngayon. Totoo. Ako naniniwala. Kunyari, halimbawa, ini-imagine ko, tinatry kong i-picture kung sa atin nangyari dito. Sa ating opisina ako nangyari yun. Pinicture ko din Diba? For example, meron tayong bago dito. May mga ganun tuksuan talaga. Uy, congratulations. Diba? Regular Bumaba ka na yung papel correct, mo. Na regular employee ka na. O kaya, na-hire ka na. Yan. So may mga malilibre na yan, magpapapizza na yan. Ganon. May ganun. Pagkatapos noon, dead man na ulit. Totoo. Kasi nakuha na namin yung pizza. Nakuha na namin ang gusto namin. At actually, kahit hindi naman siya nagpa-pizza, dead man na lang din. Kasi hindi ka magpakain dead man, may kanya-kanya tayong trabaho ulit. Ano porke hindi ka nagpakain ng kare-kare, hindi ka nagpa-pizza, hindi na ako kakain, di ba?
Hindi sa'yo, Erin, nakasalalay ang bituka ng mga kasama mo Correct. dyan sa school. Huwag mong isipin na parang ginamit ka lang. Huwag mong isipin na parang naghabol sila sa sweldo mo. Hindi. O naghabol sila sa pagkain na ipapakain mo. Ganun lang talaga siguro sa una. Nag-overthink ka lang. Pinalaki mo yung eksena. Pinaapoy mo. Pero sa kanila wala lang. Wala lang. Sa ngayon, kung try mong i-observe din, may kanya-kanya silang buhay. Yes. Busy sila sa kanilang mga trabaho. Na-excite lang sila doon sa oras na tatanggap ka ng unang sweldo at nangyayari yan sa maraming company. Correct. Maski naman dito talaga pag may na-regular. Oo. Eto, malapit na may ma-regular na Congrats, isa. minamayat-maya mo nga every time na nakakasalubong mo Correct. kasi happy ka for that person. Oo, at saka baka naman din kasi talaga may pizza, di ba? Oo. Sayang din. Totoo din naman. Oo. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, kunyari lumipas ang ilang araw, minsan nang nakakasalubong mo lang, tinatanguan mo na nga lang eh. Pero hindi ibig sabihin nun, cold na ako sa'yo. Hindi ibig sabihin nun, galit ako sa'yo. Correct. Kasi busy lang din ako, may iniisip na akong ibang trabaho ko. Oo. At ikaw ganun ka rin. Tama. So wag mo isipin na, ay galit siguro siya sa akin, hindi niya na ako kinausap. Correct. Ang tabang na ng pakikitungo porque pansit at puto lang yung ibinigay ko. In the first place, hindi mo sila obligasyon. Yes. Kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nasa public school pa na siguro kung malaki, kunyari state U partner or something, apakaraming teacher niyan. Hindi mo talaga mapapakain lahat at hindi mo expectin talaga na lahat sila magkaka-time for you. Siguro yan yung isa sa mga lessons bilang isang bagong empleyado. Minsan may ganun kasi tayong feeling na parang everybody should like me, parang ako yung bagong empleyado that people will love, ganyan. Hindi po ganun, 'di ba? Correct. May mga kanya-kanya, totoo po talaga, paulit-ulit namin sasabihin, may mga kanya-kanya silang obligasyon. May kanya-kanyang problema, may Correct. kanya-kanyang iniisip yan. Ngayon, kung Tama. hindi ka kinausap, kahit gusto mo siyang kausapin, busy lang yung tao. Huwag mong Totoo. isipin na galit siya sa'yo. Correct. Malamang introvert lang kagaya ko. Totoo, may ganun. At saka may mga tao talaga, eto ewan ko partner kung bukod sa may mga taong introvert lang na parang baka, alam mo si Erin, masyadong overthinker, nakakapagod ka kasi siguro kasama. At para sa introvert, mas lalo ka nakakapagod kasama. Kaya super iwas sila sa'yo. Yun lang naman yun, di ba? Malay mo, ganun nga sila. Hindi namin alam. Hindi natin alam. Oo, pero yun yung isa sa mga possibilities. Isa sa mga possibilities. Tsaka, yun nga, may mga kanya-kanyang obligasyon, may mga kanya-kanyang isipin. Ang naiisip ko nga dyan, halimbawa, kunyari dito sa amin, lagi ko naisip parang lalagay namin yung sarili namin sa posisyon mo. So, imagine na namin ano yung setup dito sa office. For example, ang boss na nagpakain dito, kasi nagpapakain lang dito yung mga alam natin medyo nakaluluwag-luwag talaga. Mga boss, di ba? Mga boss na magpapakain, di ba? Yung boss na yun, lalo-lalo na kung ibang department siya, partner, babatiin mo lang siya sa birthday niya kasi may nakarating. Giliw mo sa kanya kasi birthday niya eh. Totoo, kasi may nakarating na pansit sa'yo eh. May nakarating na sandamukal na mga pandesal, ang daming pagkain, may pa soft drinks pa. So yung araw na yan, magiliw ka doon sa boss na yan, sa ibang department. Pero hindi na niya birthday kinabukasan, hindi mo naman kailangan magpapansin. Nakuha mo na yung pansit eh, di ba? Hindi kasi At ganun talaga. may sarili siyang department. So syempre ang papansinin niya talaga at ang kanyang eksena talaga para sa department niya. Kung nakikain ka lang naambunan ka, hindi mo kailangan na maging magiliw sa kanya. Hindi sa masamang ugali mo pero halimbawa ako iniisip ko yung mga totally different na department sa akin. Anong obligasyon kung maging magiliw sila sa akin? Okay lang sa akin kahit hindi nila ako gusto. 'Di ba? 'Di ba? Yung ganun kasi may kanya-kanya silang buhay. May may boss sila na kailangang atupagin, may trabaho sila na kailangang gawin, 'di ba? Probably overthinking 'yan. Yes. Ang 'Di ba? sinasabi namin dito, wag mo na silang pansinin. Mind your own business. Yes. Yung iniisip mo kasi ngayon, kailangan na-please mo sila. Yun yung iwasan mo. Correct. Huwag kang maging people pleaser. Mahirap Talo yun ka dyan. Kasi hindi mo magagawa yun. Walang sino man ang makakagawa na magugustuhan ng lahat ng taong nakapalibot sa kanya ang taong nang piplease. Diba? Lahat ng mga nanonood sa amin ngayon, maaaring hindi nagugustuhan yung sinasabi namin. True. Hindi lahat magugustuhan. Kami mga kasama namin dito sa trabaho, kahit alam mong mabait ka sa kanila, maaaring hindi ka pa rin nila magustuhan. Correct. Ichichismis ka pa rin nila sa totoo lang. Kasi diba? yun po ang realidad ng buhay. Wala ka namang ginawang masama. Hindi mo naman sila inanon. Actually, nagmagandang loob ka pa nga. Inalibre mo pa nga eh. Pero hindi lahat na please mo. Ganon. Kasi ganun talaga. And I think that's your lesson 101. Yes. Isa sa mga unang lesson mo sa trabaho. Ganon. Yun. Sa life.
Totoo. Unang life, isa sa mga unang life lessons mo O, yan. huwag mong isiping masasama silang tao. Hindi, wala may ganun lang talaga. Siguro naging excited lang sila sa pagpatak ng unang sweldo mo. At wala silang balak na kunin ang lahat ng sweldo mo buwan-buwan. Walang ganun. Kasi kung ganun, babalik ako sa una kong sinabi. Sa eskwelahan yan. Oo. Umalis ka na dyan. Hindi ikaw ang mali, sila ang mali. Pero dun sa course na ating pag-uusap, partner, maaaring, 'di ba sabi ko nung una, ikaw ang mali hindi sila ang mali. Ano ba? Ako na mali-mali. Diba? Nung una sabi sila ko, ikaw ang tama, sila ang mali. Correct. Pero ngayon, iniisip namin, maaari kasing ang mali dito ay ikaw. Sa overthinking part o kaya sa pagiging sensitive. Alam mo, throughout your career, hindi lang dyan sa pagtuturo, hindi lang sa school na yan, at kung saan ka man mapadpad, pag lagi kang balat sibuyas, talo ka. Mahinang nilalang ka. Yes. Natandaan ko yung mga pansit-pansit na yan. One time, merong requirement sa school ng anak ko na magdala ng food. So, ang assigned dun sa class number niya ay pansit, pasta, mga noodles, ganun. So kami, ang iniisip kasi namin, kung dadalhin niya na ng umaga at kakainin pa ng after lunch, ang lamig-lamig na nun kung bawal magpa-deliver at dalhin sa school eh. Kung bibili na namin the night before, ang lamig na nun. Basta parang ganun. So, malungkot na yung pansit. Malungkot na. Oo. So, sa madaling salita, ang naisip namin para fresh na fresh, talagang bagong luto. Oo, bagong luto. At yun na talaga expertise ng kasama namin sa bahay sa paggawa. Kung ano yung partner, microwavable na lagayan na punong-puno ng pansit na dinala ng anak ko, pagbalik, ganun na ganun pa din. Ibig sabihin, hindi siya ginalaw. Walang kumain. Hindi nagustuhan. Hindi ba nagustuhan? Diba? Magpapaka-sensitive ba ako dito? Ang dami ibang choices. Correct. Maaaring ang choices nila, ayun yung trip nila, 'di ba? So wag na ako magpaka-sensitive. Tama. It's none of your business. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. ACS Manufacturing Corporation. So totoo nung una, parang nasad kami kasi partner ko ano yung pagkaka-place ng mga pork dun sa ano, yung parang hindi man lang siya hindi man lang siya naggalaw. Tapos na-realize din namin, sabi ko, so what did they eat? Sabi niya, Mom, they ate the pasta, they like spaghetti, they like mga ano to, partner, grade schoolers. Kumbaga kasi nga, anong tawag doon? Potluck yun potluck, parang ganon. Mga grade schoolers to, partner. Basic, partner, ang mga gusto niyan, hindi ako kailan lang natin nagustuhan yung mga pansit, yung mga talagang pansit na may mga gulay. 'Di ba medyo lumalaki na tayo? Pero nung bata tayo, talagang ang basic na kakainin natin pag may handaan, fried chicken, tsaka spaghetti. So wala lang, naalala ko lang na kung bumalat sibuyas ako ng bonggang-bongga doon, baka ilang araw kong dinala na ba't hindi kinain, 'di ba? Pero sa totoo lang, di hindi kinain, di may ulam kami nung gabi. Ganun lang yun. Tama. 'Di ba? Kumbaga kung yun yung sinasabi lang natin kay Erin na huwag kang masyadong balat sibuyas. At hindi ito kay Erin lang, kundi sa lahat ng mga tao. Kung masyado ka kasing sensitive, naku, talo ka din dyan. Correct. Talo ka talaga. Kailangan sa mundo po ito na medyo harsh yung mga tao. Kailangan matibay ang sikmura mo. Kailangan na may kalyo yung mukha mo, matigas sa mukha mo, ganun. Huwag mong aningin yung sarili mo. Ulitin lang namin, may kanya-kanya na silang buhay. Lahat sila walang limot na nga yung pakain mo. Correct. Actually. Na-excite ulit sila sa bagong empleyado na magpapakain. Tama. O diba? Kaya excited sila sa mid-year bonus. Meron ba? Mga ganun. Kasi public teacher, di ba? Ganun lang yun. Huwag tayong iwasan mo maging people pleaser. Hindi ka liligaya. Totoo. Kung nagpakain ka at bukal naman sa loob mo yung pagpapakain, kung nagustuhan at hindi nila nagustuhan yon, hindi mo na problema mo yun. Ang importante nagpakain ka. Correct. That's it. Tapos na yung eksena. Huwag mo nang dalhin. Ang importante, hindi ikaw ang bumasog ng tradisyon for 62 years na nilang ginagawa, di ba? Kung ilang taon na nilang ginagawa yun, hindi ikaw bumasag ng tradisyon. 'Di ba? May mga iba dito na hindi talaga kahit anong pilit mo naman libre sila, hindi sila manlilibre. At hindi naman iti-take against that person Parang ano ba naman 'yan? Tatabang na yung ko sa kanya, parang itungo ko sa kanya kasi hindi niya ako nilibre nung birthday niya o kaya nung unang sweldo niya. Hindi. Totoo 'yun. Ngayon kung feeling mo sigurado ka na matabang yung maaaring hindi lang 'yun yung eksena. Ang dahilan kung bakit cold yung treatment sa iyo ng mga kasama mo. Diba? Serious yan. Baka nakita nila,
siguro inoobserbahan ka din nila, ay ano gusto niya talaga, tahimik lang siya. Huwag natin kausapin. Tama, Kasi ganun. ganun yung impression na binibitawan mo. Baka mukha ka ng problemado, ayaw na lang dumagdag. So parang hindi ka na lang nila pansinin, 'di ba? Mga ganon. Or di naman kaya parang tama yun eh. Minsan naaning tayo. Halimbawa ako partner, minsan naaning ako, ba't ka siya nag-reply sa akin ganyan. Tapos na-realize ko, ganun din ako. May ganun yung ibang tao sa akin na, bakit hindi ka naman nag-reply? Tapos na-realize ko, nag-reply ako, hindi ko na-send. Alam mo yun? Or may intention sa utak ko na mag-reply, re-replyan talaga kita, kaya lang life happened. Isang buong araw akong busy. Yun lang yun. Pero yung isang tao overthink na la. Galit siguro siya sa akin. Ano kayang ginawa ko? Oo. Ano nangyari, di ba? Over na kami. Mga ganon. So wag ka mag-overthink yun. Yun yung kailangan i-develop mo sa sarili mo. This is the real world. Kapag nasa workplace ka talaga, iba't iba ng ugali yung makikita mo dyan. Totoo, may makakaaway ka, may magiging kaibigan ka rin. Yes. Diba? May mga taong tatraidor sa'yo, may mga taong magtitiwala sa'yo. Kasi gano'n naman. May mga taong titingnan na mahina ka, pero may mga tao ding magtitiwala sa'yo. Yes. May mga taong mabibilib din sa'yo. Kasi gano'n talaga. At maging handa ka doon. Correct. Diba? So in this case, iwasan mong mag-overthink. Hindi ibig sabihin nun galit sila sa'yo. Diba? Darating yung panahon na may magiging kaibigan ka sa kanila. Diba? May magiging BFF ka sa kanila. Pero hindi lahat magiging BFF mo. Yes. May mga taong talagang sadyang hindi ka magiging ka-close. Ganun lang talaga yun. Hindi mo pwedeng maging friends na super close yung lahat na 150 employees dyan. And diba? again, you don't have to please all of Correct. them. Huwag mo nang i-please. Mahihirapan ka. Hindi mo siya magagawa. Walang sino man makakagawa mapapagod ka, papangit ka, bububulok ka na maaga. Sipin mo, ikaw yung pinakabagong empleyado dyan, pero ikaw yung pinakabulok. Diba? Gusto mo yarn? Partner, batiin lang natin Father JJ Bautista. Hi, Father JJ! Na pinapabati ang mga tambalanista sa St. John of the Cross Parish sa Pembo, Taguig City. Lalong-lalo na ang mag-best friend na sina Albert at Arlene. Ayan, hello po sa inyo and see you soon! Nasa biyahe daw kasalukuyan na ngayon nasa SLEX, nakatutok sa atin. Sa live? Yes. Si Ate Dora Aguilar. Hi, kasama Ate Dora! ang kanyang better half, ang nagmamay-ari ng kanyang puso na si Sir Chris. Hello, Ingat Dora kayo. and Chris. Yes. Hi, Ate Dora. Ingat sa biyahe. Yan, magpayaman. Yan, very good yan magpayaman. Pag yumaman ka, wag mo kaming kalilimutan. Correct. Alam Ingat sa na. biyahe po. Ingat sa biyahe. Ingat po kayo. Sabi ni G. Antonio, learn how to Dermatology sa mga nega. Yan, ganun lang yun. Yun. Sabi ni Aga Ardesa, hindi ka magiging masaya sa buhay mo kapag people pleaser ka. Mag-observe ka and mag-adjust ka sa environment mo. Tama. Yun. Sabi ni Shah Yabut, ang ganda po ng topic nyo. Yan. Relatable yung ganito kasi lahat tayo maaari at some point dumaan sa ganyang klase ng face. Naaning, correct. Naging people pleaser. Ano yan? Usually, Kaya nga sabi natin, ito ay lesson 101 para sa isang bagong empleyado. Ganun naman tayo when we're new in the company. Diba? Parang gusto natin they will like us. Kasi syempre, kasama dun yung, at least hindi mo naisipin na magustuhan nila ako. Hindi ka na mag-adjust dun sa part na yon. Kaya parang gusto mo, sana magustuhan talaga nila ako para dun sa part ng adjustment na yan, hindi mo na problema. Kaya lang, you really can't. Diba? Siguro yung pagsasabi ng masarap yung alimango, may ganun talaga eh. O sabi dito nga, baka naman paletsyon ka pa. O alam namin yung mga number ng mga pinakamalapit para hindi ka na mahirapan. Naku, linyahan namin yan. Magkano ba budget mo para alam namin kung ano ilalambing namin sa'yo? Diba? Ganun kami nung una kasi alam namin malilibre. Oo. Alam namin may intention naman libre or may chance naman libre. Correct. Pero pagkatapos noon, hindi ba siya bumili ng lechon? Di ba nagpapansit tapos natira sa amin malamig for example? Hindi namin tinake yun against that person. Hindi namin sasabihin na, ay nako, wag na natin i-freni yan. Yung pinili sa atin. Wala na kaming time para mang ganon. Correct, actually. Totoo yun. Ayun yung tandaan mo, Erin. Masyado nang madami pang ibang pwedeng pagkaabalahan. Yung mga tao. Yung mga tao versus isipin pa nila yung iisipin mo. Diba? Yan. Sabi ni Fat Cheese, ang ganda ng topic nyo, sarap i-loudspeaker dito sa office. Ito na loudspeaker mo na. Go. I-replay mo ulit-ulit, ha? Wag nang mag-atubili pa. Go. Si Ryder Amir ng KFC Malanday, hello po.
Shoutout po sa fishball vendor and calamares sa PRC Makati. Uy, gusto ko ng fishball. Gusto ko yan. Part na rin yan ng pakikisama. Good friends start with good food, sabi ni Jen. Yeah. Actually, parte naman talaga. Kaya nga, ganun si Erin eh. Parang gusto niya pa rin namang to please everyone, to share blessings, ganyan. Nakakatawa lang yung statement niya. Natanggap ko naman po yung unang sweldo ko at doon po nagsimula Ang problema ko. Akala ko naman meron masascam ka. Alam mo yun? Inisip ko talaga parang, okay, may scammer Nawala sa yung pera. correct. May scammer dito. O kaya, naipasok mo sa paluwagan, pero mga ninakaw ganon. pala ng nag-handle ng pera sa paluwagan kasi Correct. nangyari sa amin yan eh. Oo. Ninakaw yung pera. Paluwagan. Diba? Yun naman pala, nagpalibre lang. Wag mo masyado. Hindi naman kinuha yung buong sweldo mo. Correct. Baka siguro naglabas ka lang mga 2,000, 3,000. O sa Tama. papansit at paputo mo. Oo, yun Diba? lang eh. Kasi Yun lang. sobrang dami na ng 3,000 na papansit kung Ang 2,000 daming pansit nun. Ilang bilaong pansit yun, di ba? Oo. Kung 1,000 lang ang budget mo, kaya 800, isang pansit, walang panulak, okay lang yan. Diba? Di ba? Sipin mo na lang marami ka na paligayang tao at hindi naman nakuha yung buong sweldo mo. Kaya medyo mabigat nung sinabi mong At doon na nagsimula ang problema ko. Parang sobrang delubyo. Nakakalurkey. I don't know, pero sa unang sweldo, parang tradition na sa office magpakain. If magkano lang ang budget mo, yun lang, sabi ni Yes. JR. Uy, totoo. yes. Ganon. Si love ko si Blight ay nakatutok from Lucena City. Hi, Manager Nicole from Puerto Palawan. Hello, Leo Marqueala. Hello. Sana all hindi tumatanda mga Lods watching from Lopez, Quezon. Sabi ni MC Justin. Thank you. Nakatutok from Tanawan Leyte si Mang Jose. Watching from Malaybalay Bukidnon, Stevie Fines. Watching from Ilocos Norte si Viens. Yan. Thank you po. Tambalanisa since 2013 ang security guard ng Newton Company from Valenzuela, M.A. Gonzalez. Salamat po. Thank you so much. Madam, anong shade mo sa MAC Foundation? Ang tagal ko nang hindi nagmamak. Nalimutan ko Mix na. na yun sa kanyang. Mac. Galing Shenzhen, China. Mac. Yan. Tagal ko nang ano yun? Hindi nakakapakinig sa inyo. Naglalaro pa ba kayo ng pabobohan game? Hindi na kami naglalaro ng pabobohan game, pero sa amin talaga nagsimula yan. Yung game na yan na ginagawa na sa mga pinauso na sa TikTok, pinauso na sa kung saan-saan. Yun. Watching from Commonwealth Avenue kahit mainit si Eldridge Almanzor. Ingat po kayo sa mga naiinitan. Grabe no, ang init, tas biglang uulan ng malakas. Ang lakas ng ulan kahapon sa Yan. Watching from Chocolat, Manila, si Lynn de la Pe. Sorry po dot na kasi nag-appear sa amin, so hindi namin putol yung nababasa. name. Oo, putol na yung name eh. Chavez Anthony, nanonood sa atin from Saipan. Thank you. Si Annie Islanan, I still have your CD. Nice to see you guys. Paano po ba mag-share ng kwento po para sa kaibigan ko po? I-share mo yung kwento ng kaibigan mo, umingi ka ba ng consent? Very marites Pero pwede kayo mag-email mahiwagangburnaystory@gmail.com or punta po kayo sa Tambalan Facebook page. Ang content lang naman yun ay mga kwento na Mahiwagang Burnay. So search mo lang sa Facebook, Tambalan, tapos send a message. There. Elgums, shout out po kay Petit ng Carmel. Shandy, favorite duo since college until now. Bibigyan kita, madam, ng Mac na funda, sabi ni Raf Bardon. O tara, tas make-upan mo na din ako. Go. Mag-ano ka na, mag-message ka sa Nicole Yala FB page. Oo, sa inyo nagsimula, Nicole. Diyos ko, tandang-tanda ko, lagi mong dinadaya si Chopper. Grabe, ha?
Tsaka dati, hindi pa uso yung mga challenges, ginagawa na namin ni partner. Hindi lang namin napanindigan kasi naisip namin parang para saan tong ginagawa namin. Hindi pa siya yung parang katulad ng ngayon na pag nag-challenge, posible mag-trending. Kasi natatandaan ko dati, may isa sa mga ginawa natin partner, pag natalo, kakain na maraming pulburon. O di naman kaya, maglalagay ng mga sipit ng sampayan sa ilong. Mga hindi na lang hindi na lang Nagbunutan kami ng buhok. Oo, mga ganyan. Kaya tumanda kami medyo panot-panot. Yan. Ganun Hindi yung na tumubo eh. Correct. Ganun yung mga pinagagawa namin dati. Ayun. Watching from Rojas, Palawan, si Edge Sibatna. Yan, thank you sa mga nakatutok sa atin. Sa Bicol, hello po, Maray na Aldaw. Hi kay Tonetta, Juanaine, luwalhati, laughter is the best beauty skincare. Ano daw? Laughter is the best beauty skin regimen. Ganon. Si Alma Alvic Pondevida, hello daw sa mga kazumba niya sa barangay Barangka, Marikina. Ang tawag ay Zumbanatic Ladies. Ayan, lagi daw nakatune in sa Love Radio. Thank you, Alma. Thank you. Hi kay Jomar Batara. Hi kay Mini Me. Hello po. Shoutout kay Nicole na hindi oily, sabi ni Rai. Hindi oily dahil sa ilaw. Nilipat nyo na po lang time slot ng Burnay. Hindi lang ng Burnay. Nilipat na kami ng time slot. As of February of this year. Yun. O siya, salamat ng marami mga kabisyo sa pagtutok. Kaingat po kayo. Bye! See ya!